At ang maganda po dito sa Cocolibidal, hindi lang po ito basta fertilizer, dahil ito po ay neutralizer din. Kung ang atin pong lupang sinasaka ay acidic na, sobrang-sobra na po sa paggamit ng mga inorganic fertilizer, or ang atin pong lupa ay alkaline, ang ginagawa po ng Cocolibidal, ito po ay ibinabalik po yung Isang magandang araw na naman po mga kasaka. Ako po muli ito, ang inyong agriculturist, sumasaludo sa magsasakang Pilipino para sa Pilipino. So for today's video mga kasaka ay gusto ko pong ipakilala sa inyo ang isang fertilizer ng Esertec Corporation. Ito pong Cocolibidal. Ito po ay merong macronutrient content na 15-5, yung nitrogen, phosphorus at potassium. Meron din po itong sulfur at magnesium. Bukod po dito ay napakarami pa pong nutrients na tinataglay ang Cocolibidal na kinakailangan para sa paglaki hanggang sa mamunga ng atin pong mga halaman. At kung tayo po ay nagsasaka ng palay mga kasaka, alam ko po marami sa aking mga taga-subaybay ay nagsasaka ng palay. Itatanong nyo po sa akin kung ilan po bang Cocolibidal ang gagamitin natin sa isang hektarya. Para sa amin pong rekomendasyon, mangangailangan po tayo ng 1 hanggang 2 sako nito sa isang hektaryang palayan during basal application or bago tayo magtanim. At kapag naman po ang atin pong palay ay nasa reproductive stage na or yung 45 days after transplanting, after na maitanim natin ang ating palay, ay mangangailangan po tayo ng 2 hanggang 4 na bag ng Cocolibidal. Ito po ay malaki ang itinutulong po para sa paglabas ng mga uhay hanggang sa ito po ay ating anihin. Sa madaling salita po mga kasaka, sa atin pong palayan ay mangangailangan tayo ng 6 na bag ng Cocolibidal. Yun po ay kung hindi tayo gumagamit ng mga synthetic na fertilizer katulad po ng urea, ammonium chloride at iba pa. Pero kung tayo po ay gumagamit niyan, pwede ko pong i-recommenda na gumamit lang po kayo ng 2 bag ng Cocolibidal para sa isang hektarya natin palayan. Yung unang bag po i-apply natin as basal or pwede rin po sa unang application ng ating fertilizer. Halimbawa po, mag-a-apply po kayo sa unang aplikasyon ng fertilizer sa atin pong palayan ng urea. So, pwede po tayong 1 sakong urea at 1 bag ng Cocolibidal. At para naman sa aplikasyon ng pangalawang bag ng Cocoli na gagamitin sa isang hektarya, pwede po natin itong gamitin or isabay kapag po tayo ay nagtatop dress. Pwede pong 1 bag ng Cocolibidal, i-mix po natin sa 17017 or pwede rin sa 17717 or kung ano pa pong ginagamit ninyo para sa top dress ng inyo pong palayan. At alam nyo po ba mga kasaka na ito pong Cocolibidal ay pwede din natin gamitin sa foliar spray application. Paano po at gaano karami ang timpla para sa isang hektaryang palayan or para sa isang 16 liters na knapsack sprayer? Kung ito po ay gagamitin natin as foliar spray, mangangailangan lang po tayo ng 50 grams. Ito po ay tutunawin natin sa tubig at napakabilis lang po nitong matunaw. Yung 50 grams po ng Cocolibidal na atin pong tinunaw sa tubig ay saktong-sakto na po yun para sa isang knapsack sprayer or 16 liters na knapsack sprayer. At pwedeng-pwede na po natin gamitin ito as foliar sa atin pong mga palayan. At ang Cocolibidal po mga kasaka ay ginagamit na po ng atin pong mga kasaka sa iba't ibang panig ng mundo. Isa na nga po dyan ang Pilipinas. Mula po sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao ay meron na pong mga nakagamit at nagpatunay na ang Cocolibidal po ay napakalaki ang itinutulong sa atin pong mga halaman. Dahil ito po ay hindi lang basta ginagawang healthy ang ating halaman, nakakadagdag din po ito ng ani. Hindi lang po ito basta fertilizer, dahil ito po ay neutralizer din. Kung ang atin pong lupang sinasaka ay acidic na, sobrang-sobra na po sa paggamit ng mga inorganic fertilizer, or ang atin pong lupa ay alkaline, ang ginagawa po ng Cocolibidal ay ninonormalize niya po ulit, binabalik niya po yung pagiging hindi acidic at pagiging hindi alkaline ng ating lupa, para maiwasan po natin yung pagbabansot ng halaman, hindi pagsusuwi at hindi pagbibigay ng magandang bunga sa atin pong mga tanim na halaman. At sa huli po mga kasaka, ang maganda po dito sa Cocolibidal ay hindi lang po ito para sa palay. Pwede rin po ito sa sibuyas, sa mais, sa gulay, at sa iba't iba pa pong crops na atin pong itinatanim sa atin pong mga sakahan. Ang Cocolibidal po ay available sa mga piling lugar sa Luzon, sa Visayas at Mindanao. At kung meron pa po kayong mga katanungan at karagdagan at kung kayo po ay nakagamit na nito, pwede po kayong mag-comment sa ating comment section para po mabasa ng atin pong mga kasaka. Or pwede po kayong mag-text sa akin pong numero. Ito po ilalagay ko po sa baba
At syempre, kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe na rin at i-hit ang notification bell para lagi po kayong updated sa akin pong mga susunod na videos. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli.